Agad silang binalikan ni Cedric nang matapos ang meeting. "Let's go?" Nakangiting sabi nito. Nanoy umaktong kukunin ng bata. Agad namang nagmadaling tumayo si Miggy at nasasabik na nagpakarga. "Papa," anang bata. Napatingin si Cedric kay Micah sabay natawa. "Narinig mo yun?" Tuwang-tuwang tanong ng binata. Noon niya lang kasi narinig na nabigkas ni Miggy ng buo ang papa. Walang sabi-sabing dumukbang si Cedric at mabilis na dinampian ng halik ang pisngi ni Micah. "Ikaw bang nagturo sa kanya nun, babe?" Anito. Tanaw ni Micah mula sa gilid ng mga mata ang mga taong nagkukumpulan at nakatanaw sa kanila. Kaya hindi na siya nag-react sa ginawa ni Cedric. Batid niyang wala lang kay Cedric ang mga bagay na yon. Pero lubos na nababagabag si Micah. Unti-unti na kasing umeepekto sa kanya ang mga ginagawa nito. Larawan sila ng isang masayang pamilya habang namamasyal sa mall. Bitbit ni Cedric ang mga pinamili habang si Micah naman ay karga ang bata. "Babe, saan mo gustong kumain?" Tanong ni Cedric. Napangiti na lang si Micah. "Talagang pinaninindigan mo yung babe na yan, ha?" Aniya nang bumaling sa binata. "Bakit? Ayaw mo?" Naniningkit ang mga matang tanong ni Cedric. Natawa si Micah. "Grabe yung mga pasabog mo, ha. Ang lawak pala ng cover ng 1-year contract natin. May endearment pa talaga. Baka naman mahulog ako sa'yo niyan." Kunway sabi niya. "Yun nga ang gusto ko eh." Mahinang sagot ni Cedric. "Ano?" "Wala." Malinaw sa pandinig ni Micah ang sinabi ni Cedric. Kahit hindi nito kinumpirma. Pero nagpanggap siyang wala siyang narinig. Ayaw na rin kasi niyang maniwala sa mga matatamis na salita nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa may madaanan silang Benz. Tumigil si Cedric at saka nito ibinaba ang mga bitbit na shopping bag. "Pagod ka na?" Tanong nito nang bumaling sa kanila. Hindi pa siya nakakasagot, kinuha na nito ang bata. Pagod at nananakit na ang mga paa niya noon sa pag-ikot, kaya napaupo na lang siya sa bench. Naiwang nakatayo sa harapan niya ang mag-ama. "Babe, anong gusto mong kainin?" Ani Cedric, na nooy hinawi pa ang nagulo niyang buhok. Umakyat ang kilabot sa pisngi ni Micah sa ginawang iyon ni Cedric. At kahit hindi niya nakikita ang sarili, ramdam niya ang pamumula ng mga pisngi niya noon. "Umayos ka nga, ano bang ginagagawa mo?" Nakasimangot na sabi niya. "Bakit? Ano bang ginagawa ko?" Nangingiting tanong ni Cedric. Kitang-kita kasi nito ang pamumula ng mukha niya. "Alam ko yung ginagawa mo. Nagpapapul ka eh." Diretsahang sabi niya. Natawa naman ang binata. "Nagpapapul? Napopol ka na sa ganon? Grabe, ang rupok mo naman pala." Kunway sabi nito. Matalim ang tinging ipinukol ni Micah kay Cedric. "Napipikon na ako sa'yo ha. Kapag hindi ka tumigil, iiwanan ko kayo rito." Hindi ngumingiting, sabi niya. Nangingiting naupo si Cedric sa tabi niya. Hinawakan nito ang isang kamay ni Miggy at saka nito ipinangkalabit sa kanya. "Sorry na po." Parang batang sabi nito. Napangiti na lang ang dalaga. "Baliw," mahinang sabi niya. Nasa sala noon si Micah at nakikipaglaro sa bata nang tumunog ang doorbell. Tatayo sana siya para buksan ang pinto. Pero natanaw na niyang nagmamadali pababa ng hagdan si Cedric. "Ako na. Baka si Trisha na yan." Anito. At saka ito dumiretso sa pinto. "Sino Trisha?" Bulong ni Micah na nooy napasilip pa sa bintana. Kitang-kita niya nang salubungin ng halik sa pisngi ni Cedric ang babae. Pumabakat ang hugis ng katawan nito sa suot nitong hapit na pantalon na tinernuhan ng maikling blouse. Tanaw na tanaw niya ang pusod nito kahit sa malayo. Matangkad ang babae, morena at may balingkinitang pangangatawan, gaya ng sa mga nakikita niyang modelo sa mga magasin. Naka-ponytail ang tuwid at mahaba nitong buhok na lalong nagpaangat sa ganda nito. "Hello Miggy, I miss you."
Anang babae habang naglalakad papalapit sa kanila. Parang wala itong nakita na agad dumiretso sa bata. Grabe, ang laki-laki mo na. Anito habang kinukuha ang bata na nooy nakaupo sa kandungan niya. Hindi umimik si Micah na nooy nakatingin lang sa kanila. Medyo nabastos ang dalaga sa ginawang iyon ng bisita. Dahil hindi man lang ito nagpasintabi sa kanya. At basta na lang nitong kinuha ang bata na para bang hindi siya nakikita. Naisip niya noon na baka ito na ang mama ni Miggy. Kaya nagsawalang kibo na lang siya. Hinihintay niyang ipakilala siya ni Cedric bilang fiancé. Para naman medyo makabawi siya sa babae. Pero hindi iyon nangyari. Hindi siya nito pinakilala kahit bilang yaya. Making her feel that she's just nobody. Umakyat ang dalawa sa itaas, dala ang bata na para bang hindi siya nakikita. Kaya mas lalo pa siyang nagngit-ngit sa galit. Halos maluha siya sa sama ng loob noon. Pero pilit niyang kinalma ang sarili. Wala naman kasi siyang karapatang magalit. Kasalukuyan na niyang inililigpit ang mga laruan ni Miggy nang biglang sumulpot si Joy. "Merienda raw po kayo," sabi ni Manang. Anito nang lumapit sa kanya. "Stop calling me Ma'am, Joy. Hindi naman ako ang talagang amo niyo rito. Saka baka hindi naman ako yung ma'am na inaalok ng merienda ni Manang. Baka yung babae sa itaas." Pigil ang galit na sabi niya. Napangiti si Joy. "Hindi ko po kilala yung babae sa itaas. Ngayon ko lang po yung nakita." Bago lang si Joy, kaya malamang sa hindi nga nito kilala ang babae. Saka Micah po ang binanggit na pangalan ni Manang. "Wala naman po ibang Micah rito, di ba?" Nangingiting sabi nito. Napabuga ng hangin si Micah. "Pakasabi kay Manang, salamat. Busog pa kamo ko." Aniya, at saka siya tumayo, bit-bit ang box ng mga laruan. Napakamot na lang sa ulo si Joy. Paakyat na si Micah nang masalubong niya si Cedric. Kaya bigla siyang napahinto. "Micah, pagkatapos dyan pakigawa naman ng kape ang bisita ko." Anito. "Micah talaga?" Tanong ni Micah sa isip. Tila nagpanting ang tenga niya sa narinig. Bigla kasing naiba ang turing sa kanya ni Cedric. Matalim ang tinging ipinukol niya kay Cedric, pero hindi siya umimik. Pilit niyang kinakalma ang sarili noon. Bago pa siya magmukhang nagsiselos na asawa sa harapan nito. Hahakbang na sana siya pasulong nang muli itong magsalita. Pakitimpla na rin ng gatas si Miggy. Napatiimbagang si Micah. Tiningnan niya lang ng masama si Cedric at saka niya ito nilampasan. Lihim namang napangiti si Cedric nang lumingon sa kanya. Nang makapasok sa silid, ibinagsak ni Micah ang box at saka siya sumubsob sa kama. Sobrang bigat kasi ng loob niya sa ginawang iyon ni Cedric. Ni hindi man lang kasi siya nito ipinakilala sa bisita. Pero bakit nga ba siya kailangang ipakilala? Tanong niya sa sarili. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Sa isiping espesyal marahil kay Cedric ang babaeng iyon. Kaya hindi na nila kailangang magpanggap na okay sa harapan nito. Doon naging malinaw sa kanya ang lahat. Wala lang kay Cedric ang lahat ng pinapakita nitong kabaitan sa kanya. Ang pagiging malambing at maalaga nito sa kanya ay parte lang marahil ng pagpapanggap. Kaya hindi siya dapat nadadala sa matamis nitong pananalita. Matapos maikondisyon ng sarili, bumaba si Micah sa kusina. Pero bigla siyang natigilan nang maabutan niya na nagtitimpla na lang ng kape ang binata. "Ang tagal mo kasi kaya ako na lang ang gumawa." Kunway sabi nito. "Ako na riyan, sir." Ani Micah. Nang tangkaing agawin kay Cedric ang kutsara. Napakunot ang noo ni Cedric. "Bakit ganyan ang tawag mo sa akin?" "Bakit? Hindi ba kasambay ang pagkakakilala sa akin ng bisita mo?" Hindi tumitingin, sabi niya. Naninggit ang mga mata ng binata na naibahagya pang dumukwang sa kanya. Halos malanghap na niya ang pabango nito sa sobrang lapit nito sa kanya. "Galit ka ba?" Tanong nito.
Hindi umimik ang dalaga na Noy agad na umiwas ng tingin. Trisha is just a friend. Wala kaming relasyon. Ni Cedric. At saka nito pinagpatuloy ang pagtitimpla ng kape. Pakiko. Bulong ni Micah. Iayos mo nga yung mukha mo. Hindi bagay sa yung nakasimangot. Nakangiting sabi ni Cedric bago pa siya iniwan. Napakagat sa labi si Micah sa sobrang gigil kay Cedric. Para kasing pinagtitripan siya nito. Padabog na inabot niya ang feeding bottle para magtimpla ng gatas. Pero bago pa niya mabuksan ang bote, biglang nagsalita mula sa likuran si Joy. Ate Micah, nag-akyat na po ako ng gatas kay Miggy. Nito. Napaawang ang mga labi niya. Talagang sinasagad kasi ni Cedric ang pasensya niya. Bumuga muna siya ng hangin para i-release ang tinitimping galit bago siya humarap kay Joy. Ano yung dala mo? Niya nang mapansin ang bitbit nito. Magmerienda na raw po kayo. Anang dalaga habang inaabot sa kanya ang dala nitong pizza at milk tea. Napakunot ang noo niya. Sino ang nag-order nito? Si Sir Cedric po, nakangiting sagot ni Joy. Biglang natigilan si Micah. Posible kasi na nagkamali lang si Joy. Baka nagkamali ka lang. I'm sure hindi para sa akin to. Niya, at sa kanya ito binalik. Babe naman, nagtatampo ka pa ba sa akin? Ni Cedric na naibigla na lang sumulpot. Mas lalo pang nagsalubong ang kilay ni Micah. Obvious kasi na pinaglalaroan na siya nito sa pabago-bagong tawag nito sa kanya. Pasimple namang inilipag ni Joy sa mesa ang dala para bigyan ng privacy ang dalawa. Ayaw mo ba ng pinabili ko? Tanong ni Cedric na makalapit sa dalaga. Nag-angat ng ulo si Micah at may tiim na tumingin sa binata. Kanina lang parang hindi ako nag-e-exist sa paningin mo. Tapos ngayon pabib-babe ka na naman. So ano, depende sa sitwasyon? O depende sa mood mo? Pag mayroon kang ibang kaharap na babae, Micah lang? Pinaglalaroan mo ba ako, ha? Natatawang pinisil ni Cedric ang pisngi ni Micah. Nagseselos ka ba? Tanong nito. Pero agad namang hinawi ng dalaga ang kamay niya. Bakit kayong mga lalaki iisang nasa isip sa tuwing makaka-open kayo at magre-react ang babae? Porket nagalit kami, selos agad? Hindi ba pwedeng na-offend lang? I'm sorry if I offended you. Saang banda ka ba na-offend? Seryosong tanong ni Cedric. Hindi nakaimik si Micah. Saang banda nga ba siya na-offend? At bakit siya na-offend? Alam niyang iyon ang isusunod na tanong ni Cedric. Kaya itinanong niya na rin sa sarili. Pero maging siya ay hindi niya rin alam ang tamang sagot sa mga tanong na yon. Nang hindi siya kumibo, inabot ni Cedric ang milk tea na inilapag ni Joy at saka nito kunwaring tinikman. Masarap naman Bakit ayaw mo? Kunway sabi nito. Matalim ang tinging ipinukol niya sa binata. Ang lakas ng tama mo. Niya at saka niya to iniwan. Natatawang sinundan siya ng tingin ni Cedric. Tama bang iniisip ko? Nagseselos na ba siya? Bulong nito sa sarili.